Ayan po mga katanggal dalakoot, mayroon na naman tayong pagasumsuman ngayon at syempre ito po ang ating bagong putahe, isang Ford EcoSport automatic transmission. Ang naging issue lang po nito ay no reverse. In other term ay hindi na ito umaatras pa, kaya mintras hindi pa lalong lumala ang pakiramdam nito, gihatod gyudayon nila og dali-dali sa inyong albularyo. At kahit hindi po kayo nangutana, ito pala ay galing pa sa Astoria, Cebu, kaya sa bidyong ito paminaw gyud mog maayo dahil isa-isahin ko itong ipasabot sa inyo, lalo na sa kapwa ko Miriko na hindi pa nakaranas ng ganitong issue. Alright, let's go. Yan, so proceed po tayo sa reverse. Ayan o, naka-reverse na po tayo at try nating apakan ang accelerator. Ayan, so kita natin ngayon mga kalbularyo ay hindi talaga gumagalaw ang sasakyan. At ngayon i-try lang muna nating i-drive. Ayan, so apakan natin ng kunti. Ayan o, so gumagalaw naman. So ang pinaka main problem lang po nito ay sa reverse, ayaw gumagalaw. Ayan, so bago pa po tayo mag-proceed sa ating paghikap-hikap dyan, tingnan lang muna natin sa ating X-ray machine para makita natin kung ano lang ang dahilan nito at para din ma-pinpoint natin kung ano lang ang ating kore-koreon. Yan, proceed po tayo. Ayan o, so kita natin ngayon mga kalbularyo ay mayroong 7 na nag-ilawan rito. So bago pa po natin to puntahan yung iba, mag-focus lang po tayo dito sa TCM kasi ito po ang pinaka main concern ng may-ari. Proceed po tayo. At ngayon ang lumabas ay P090C. So clutch B, actuator, control, circuit low. So ang naka-indicate po dito ay actuator B. So ibig sabihin ang yung nasa ibaba ng transmission. So ituro ko sa inyo yan kung saan natin makikita yung actuator B. Ayan, so sa hindi pa nakakaalam nito, ang EcoSport pala, Ford Fiesta at Ford Focus, so mayroong dalawang actuator, actuator A at actuator B. So base po sa ating nakikita kanina sa ating X-ray machine ay may problema yung actuator B. Ayan, so pagkatapos na nating napalitan yung clutch B actuator, ayan o, so nakakabit na po rito at ito yung luma. So ngayon tingnan natin, so reverse. Nang i-rebrave na natin ng konti ay ayaw pa rin gumagalaw ang sasakyan. Ayan, so bago pa po tayo mag-proceed sa second step na ating gagawin, proceed lang muna tayo sa ating X-ray machine at titingnan na lang natin dito. Ayan, so may instruction, depress the brake pedal and hold. Okay. Ayan, so makikita natin ngayon pag mag-complete yan, ibig sabihin okay yan at nag-running na ang ating learning ngayon. So naka-complete na. At ito naman, so patuloy pa rin pag lihok-lihok ang transmission nito. At titingnan lang natin kung mag-success ba tayo. Ayan o, so kita natin ngayon ay huminto sa gear travel test unit B, incomplete. So humihinto siya rito. So ito na po ang tawag nito, yung resulta. So test failed. At base po sa nakikita natin ngayon ay mayroong reference clutch position complete, shift drum adaptive learning complete, select gears complete. So dito po ang nagka-problema. Ito po yung nagka-problema. Clutch travel test failed. Clutch assembly function incomplete. So ibig sabihin ay hindi talaga nag-success ang ating clutch assembly function ngayon o relearning process. Dahil sa hindi tumama ang una kong tirada diring dapita, so binalik ko na lang yung actuator B at para masigurado ko ang panglawas nito. Ayan, so nakapag-decide na lang ako na ibaba na lang ang buong transmission. Wala gyud ko'y kulba diring dapita at kita naman ninyo ang ebidensya. I can do all things through Christ who strengthens me. Ayan o. At sa mga nagtataka dyan na bakit pinalabas ko pa ito, natural, inana gyud na ang proseso. Dahil sa mahal na mahal ko kayo, tiaw mo ng ispo ko kahit mahirap at gastos pa sa oras. Sinadya lang talaga namin tong pinalabas para mayroon akong mamarites sa inyo. Tingnan nyo mabuti o. Ayun. So pagka ganito na, ibig sabihin ay healthy po ang shift fork. At dito naman tayo sa kabila, counter clockwise pa rin. At ngayon bitawan natin kasi andito na po sa dulo. Okay, bitawan natin. Alright, so ganun lang po. So ibig sabihin ang dalawang shift fork rito ay healthy.
So kailangan po rito ay pag magbaklas po tayo ng dual clutch, mayroon tayong pang resetting tool. Kasi pag ibalik nating ikabit rito at hindi yan may reset, ibig sabihin ay hindi tatakbo ang ating sasakyan. So kailangan natin itong i-reset. Marami naman tayong mga video doon na in-upload kung paano ito gagawin. At nang gipahayang tikongkong tikangkang ko ang transmission, ayan, so kita naman natin na mukhang may mali sa fluid na nilagay nila rito. Iwan ko rin kung sinong nagtimbol nito, ang Miracle ba o kaha ang tag-iya. At kita naman natin ngayon, oh, ang kulay ay pula. So ibig sabihin ay hindi po ito ang tinatawag nating dual clutch transmission fluid. Yan. So dapat ganito ang ating gagamitin, dual clutch transmission fluid. At nang tingnan natin ang kulay nito, ibig sabihin ay yung fluid na nilagay nila dito sa transmission ay hindi compatible. So kailangan po talaga na maging aware po tayo kung ano ang karapat dapat na ilagay natin. So pag ganitong sasakyan, yung Ford Fiesta, Ford EcoSport, Ford Focus, dapat ganito ang ating gagamitin. Dahil sa sobrang haba na ng bidyong ito, so di ko na lang ito ipanabi pa ninyo kung paano i-reset ang dual clutch o tinatawag na DPE6. At sa mga hindi pa alam dyan kung paano ito gagawin, punta na lang po kayo sa YouTube channel ko, kasi doon ko pinakita at pinaliwanag one-on-one kung paano mag-set up ng ganito. Fast forward tayo, nang naikabit na namin ulit ang transmission assembly ay hindi pa rin na-resolve ang issue, kaya shortcut ko na lang ang video during dapita. At dahil sa medyo malakas ang Encanto rito, wala na po tayong ibang choice. So palitan po natin ng TCM o tinatawag na Transmission Control Module. Ayan, so naibaklas na natin ang TCM rito. Ayan, oh. Alright, so ito po ang last option natin. At pag sakaling hindi pa rin uubra ang ating ginagawa during dapita, maunay-gingon na magharang na naman tayo ng puting baboy. So ito po ang ating ipagpalit, surplus pa rin. Yan. Ito po ang luma, oh. So ganito lang po, pag magpalit po tayo ng ganito, tingnan nyo lang yung part number ito. At ito po ang ating kopyahin. So ganito lang. At ito rin, magkatulad lang po sila. Okay. At ngayon, itry lang muna nating pandarin ang makina. Engine start. Ayan, oh. So observe po tayo. At pansin natin ngayon mga kalbularyo, hindi na lumalabas yung ATM indicator light. Ayan, oh. So umalis tuloy yung Encanto rito. Yan. So ngayon itry lang muna nating i-cambio sa reverse, kasi kanina ay hindi talaga gumagalaw ang sasakyan. So reverse po tayo. Alright, so feel natin ngayon na medyo nag-oknol-oknol na ng konti. Ibig sabihin ay nag-engage na po ang transmission. So bitawan natin ang brake. Ayan, oh. Yan. So gumagalaw na tayo. Ayan, oh. Oh. Drive. Yan. So tingnan natin. Alright. Sa wakas nahulaan rin natin. May problema sa sasakyan, check engine light, biglang sindihan. Pinaayos mo na pero balik pa rin, stress ka na, si Joe ang tawagin. Pag di kaya ng mekaniko, idiretso mo sa albularyo. Engine ni sa'yo o wiring mo, ayos yan kay Joe Chilo. Hahong-hong o orasyon dito to, may agiman sa makina, to seryoso. So ganyan lang po ang ating ginagawa. Nagpalit lang po tayo ng transmission control module o tinatawag nating TCM. So now I declared, once again, problem solved naman po tayo rito. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Sa kanunay, dalay ko ng Diyos. Thank you, thank you.